naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka, maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mo kami ay magkaroon ng banal na kagalakan at makapagdiwang ng may utang na loob, sapagkat ang iyong anak na aming manunubos ay siyang tagapaghanda ng aming panananahan ng kanyang pinanggalingan upang kami panguluhan at kanyang tinuguhan upang maging pag-asa kailanman ng sambayan ng kanya-ring katawan bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna pong lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Mahal na Teopilo, isinalaysay ko sa aking unang aklat ang lahat ng ginawa at itinuro ni Jesus, buhat sa pasimula hanggang sa araw na siya'y umakyat sa langit. Bago siya umakyat, tinagubilinan niya sa pamamagitan ng Espiritu Santo ang mga apostol na kanyang hinirang. Pagkatapos ng kanyang pagbabata, maraming ulit siyang napakita sa kanila. Sa gayon, napatunayang siya'y buhay. Napakita siya sa kanila sa loob ng 40 araw at nagturo tungkol sa paghahari ng Diyos. At samantalang siya'y kasakasama pa nila, kanyang tinagubilinan sila. Huwag muna kayong aalis sa Jerusalem. Hintayin ninyong roong ipinangako ng Ama na sinabi ko na sa inyo. Nagbinyag nga sa tubig si Juan, ngunit di na magtatagal at bibinyagan kayo sa Espiritu Santo. Kaya't nang magkasama-sama si Jesus at ang mga alagad, nagtanong ang mga ito, Panginoon, itatatag na ba ninyong muli ang kaharian ng Israel? Sumagot siya, ang mga panahon at sandali ay itinakda ng Ama sa kanyang sariling kapangyarihan at hindi na kailangan pang malaman ninyo kung kailan iyon. Ngunit bibigyan kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea, Samaria at hanggang sa dulo ng daigdig. Pagkasabi nito'y siya'y inakyat sa langit samantalang nakatitig sila sa kanya at natakpan siya ng ulap. Habang sila'y nakatitig sa langit, 2 lalaking nakaputi ang biglang tumayo sa tabi nila. Mga taga-Galilea, sabi nila, bakit kayo naririto't nakatingala sa langit? Itong si Jesus na umakyat sa langit ay magbabalik tulad ng nakita ninyong pag-akyat niya.
Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Habang umaakyat ang Diyos, ang tambuli tumutugtog. Habang umakyat ang Diyos, ang dampuli tumutunog. Magdiwang ang lahat ng mga nilikha, pumalakpak kayong may awit at tuwa, bilang pagpupuri sa Diyos na dakila. Ang Diyos na poong kataas-taasan ay dakilang haring dapat katakutan. Siya'y nagahari sa sangkatauhan. Habang umakyat ang Diyos, ang tambuli tumutunog. Umakyat sa trono ang Panginoong Diyos, hatid ng tambuling, malakas ang tunog. Masayang sigawan ang ipinangsuob, purihin ng Diyos. Siya ay awitan, awitan ang hari, siya'y papurihan. Habang umakyat ang Diyos, ang tambuli tumutunog. Ang Diyos siyang hari ng lahat ng bansa, awit at purihin ng mga nilikha. Magahari siya sa lahat ng bansa, magmula sa tronong banal at dakila. Habang umaakyat ang Diyos, ang tambuli tumutunog. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, hinihiling ko sa Diyos ng ating Panginoong Hesukristo, ang dakilang Ama, nagpagkalooban niya kayo ng espiritu ng karunungan at ng tunay nagpagkakilala sa Kanya. Naway liwanagan ng Diyos ang inyong mga isip upang malaman ninyo ang ating inaasahan sa Kanyang pagkatawag sa atin. Ito'y ang kalulatiang inilaan niya sa Kanyang mga hinirang at ang walang hanggang kapangyarihan niya sa atin na mga nananalig sa Kanya. Ang kapangyarihan ding iyon ang muling bumuhay kay Kristo at nagluklok sa Kanya sa kalangitan, sa kanan ng Diyos. Kaya't nasa ilalim ng kapangyarihan ni Kristo ang lahat ng paghahari, kapamahalaan, kapangyarihan, at pamunuan. Higit ang Kanyang pangalan kaysa lahat ng pangalan, hindi lamang sa panahong ito, kundi pati sa darating na ipinailalim ng Diyos sa kapangyarihan ni Kristo ang lahat ng bagay at siya ang ginawang ulo ng simbahan. Ito ang katawan ni Kristo, ang kapuspusan niya na pumupuspos sa lahat-lahat. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po tayong lahat. Hallelujah. 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 Humayo't magturo kayo, palaging kasama ako, hanggang sa wakas ng mundo. Hallelujah. 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 Sumainyo ang Panginoon. At sumiri. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, napakita si Jesus sa 11 at sinabi sa kanila,
Humayo kayo sa buong sanlibutan at ipangaral ninyo sa lahat ang mabuting balita. Ang sumasampalataya at mabinyagan ay maliligtas. Ngunit ang hindi sumampalataya ay parurusahan. Ang mga sumampalataya ay magtataglay ng ganitong tanda ng kapangyarihan. Sa pangalan ko'y makapagpapalayas sila ng mga demonyo at magsasalita ng ibang wika. Sila'y hindi maano, dumampot man ng ahas o uminom ng lason. At gagaling ang mga may sakit at namamatungan ng kanilang mga kamay. Pagkatapos nagsalita sa kanila, ang Panginoong Hesus ay inakyat sa langit at lumuklok sa kanan ng Diyos. Humayo nga ang mga alagad at nangaral sa lahat ng dako. Tinulungan sila ng Panginoon sa gawaing ito. Pinatotohanan niya ang salitang kanyang ipinangaral sa pamamagitan ng kapangyarihang gumawa ng himala na ipinagkaloob niya sa kanila. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo muna po ang lahat. Kadalasan hong tinatanong ng isang guro sa kanyang mga estudyante kapag natatapos ang school year o ang semester ay ano ang iyong natutunan? Diba? Tapos si mga estudyante, kanya-kanya sulat kung anong natutunan, ano yung naalala, o ano yung nag-inspire sa kanila sa kanilang pag-aaral sa subject na yun. Sa ating ebanghelyo at sa pagdiriwang natin ngayon ng kapistahan ng pag-akyat ng Panginoon sa langit, maganda rin balikan ano ang natutunan natin sa ating paglalakbay kay Jesus. Sa ating araw-araw na pakikinig ng Kanyang salita, sa ating pagninilay at debosyon, ano ang natutunan natin kay Jesus? What have you learned? At mula sa pagkatuto, mula sa isang taong nakikinig sa aral at turo ni Jesus, yung kanyang pinakinggan, yung kanyang natutunan, ay hindi lang para sa kanya. Ang utos ni Jesus na narinig natin sa mga pagbasa, ipahayag ninyo ito sa lahat. At yan po ang halaga din sa atin bilang Kristiyano, na hindi lang tayo tagapakinig, hindi lang tayo mga natututo kay Jesus. Pero ngayon ay niyayakap natin ang misyon na mula sa pagiging tagapakinig, tayo ngayon ay tagabahagi. Kaya minsan magandang tanong, ano ba ang binabahagi natin sa kapwa natin? Ano ang mensaheng ibinibigay natin? Masamang balita ba ang lagi nating taglay? Ang ipinapakita ba natin at pinapakitang aral ay maaral natin ay kulang sa halimbawa? Minsan kasi pwede nga sabihin natin, magdasal kayo. Sabihin sa mga anak ninyo, magdasal kayo. Tapos lalabas ka ng kwarto, may pagchismisan ka, no? Sana ang ating pagbabahagi ay kasama din ang ating pagsasabuhay. Sa ating pagsisikap na sumunod sa salita ng Diyos, na hinahayaan natin ang salita ng Diyos na pinagdinilaya natin, ang humubog sa ating puso at isipan. Maganda rin po sana yung ating pinapakinggan na salita ng Diyos ay ibinabahagi natin sa iba. Kung paano itong humubog sa buhay natin, sana ay hayaan din natin na ang buhay din natin ay maging instrumento ng Diyos para ang kanyang mabuting balita ay maipahayag sa lahat. Kaya maganda rin sa linggong ito,
habang pinagdiriwang natin ang World Communication Sunday, dahil inaatas sa atin ni Jesus na bilang mga nananampalataya sa Kanya, ang i-communicate natin, ang ibahagi natin, ay ang mabuting balita ni Jesus. Nakaiba sa atin mas mabilis pa tayong magbahagi pagdating sa chismisan, sa buhay ng may buhay. Updated lagi sa showbiz happenings. Doon tayo mas magaling mag-communicate Bring that same energy, bring that same enthusiasm, and now communicate God's Word. Communicate your faith to others. Bahagi mo yung pananampalataya mo sa iba. Hindi lang para sa iyo yun. Yung iyong inspirasyon, yung iyong natutunan mula kay Jesus. If you want to grow in faith, remember this, kung gusto mo lumago sa iyong pananampalataya, maging tagabahagi ng mabuting balita. Dahil yung tao nagtuturo ay natututo din. Ang tao nagbabahagi ay patuloy pa rin natututo. Kaya magandang imbitasyon sa atin ito ng Diyos ngayon. Maging tagapagbahagi ng mabuting balita sa lahat. Yung ating natutunan kay Jesus, yung ating narinig at pinagninilayan sa buhay ni Jesus, lalo't na ating pagdinilay dito sa loob ng simbahan, sana hindi manatili dito lamang sa simbahan. Ibahagi natin. Let us communicate God's Word to others. Naalala ko sabi ng may kaklase po ako, sabi sa kanya, nung tinanong siya, sino ba ang unang nagpahayag ng mabuting balita sa kanya? At ang sagot niya, ang nanay daw niya ang unang nagbalita at unang nagbahagi ng mabuting balita sa kanya. At tinanong namin, bakit naman? Paano? Sabi niya, kasi ang nanay ko ang nagtuturo sa akin magdasal. Sinasama niya ako pag siya'y magsisimba. At sa likod ng aming pintuan, nakasulat sa likod ng mga lumang kalendaryo, ang Ama namin, Aba, Ginoong Maria, at luwalhati. At gabi-gabi, dinadasal namin yun, kasama namin ang nanay namin. Maganda rin sa linggong ito, pinagdiriwang natin ang araw ng mga ina. Mga nanay na unang tagabahagi sa kanilang mga anak ng pananampalatayang Kristiyano. Di ba gano'n naman Karamihan sa atin ay ang nagbahagi ng ating pananampalataya, natutunan natin magdasal, natutunan natin magsimba. Unang nagpakilala sa atin kung sino ang Diyos ay ang ating mga magulang, lalo na ang mga nanay. Kaya yakapin pa rin ang misyon na yan. Siguro dito yung mga lola na patuloy pa rin ibahagi ang mabuting balita sa lahat. Simulan sa inyong pamilya. Ipakilala si Jesus sa kanila. Kung paano mo nakilala si Jesus. Kung paano mo siya nakilala sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Kung paano mo siya tinanggap sa tinapay sa Eucharistia. Sa iyong pagnanais na laging magsimba dahil ayaw mong mawalay sa pag-ibig ng Diyos. Akayin ng inyong anak, palapit din sa Diyos. Huwag niyong hayaan din na mawalay ang inyong anak sa pag-ibig sa Diyos. Akayin sila, samahan sila, ipahayag ang mabuting balita sa kanila. Amen.
Magsitayo po ang lahat. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Kristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal ko mga kapatid, ang maluwalhating pag-akyat ni Jesus sa kalangitan ay hudyat ng kanyang patuloy na pamamagitan sa Diyos at sa tao. Idulog natin sa Amang nasa langit ang ating mga panalangin at ang pangangailangan ng simbahan. Ang ating sambitin, Panginoon ng kaluwalhatian, dinggin mo kami. Panginoon ng kaluwalhatian, tingin mo kami. Patuloy nawang magpatotoo ang Santo Papa, mga obispo, mga pari, at mga diakono sa magandang balita ni Hesukristo, lalo na sa panahon ng karahasan, pang-aabuso, at kasinungalingan. Manalangin tayo. Panginoon ng kaluwalhatian, tingin mo kami. Gampanan nawa ng mga namumuno sa pamahalaan ang kanilang tungkuling magpahayag ng katotohanan nang may paggalang sa mga karapatang pantao. Manalangin tayo. Panginoon ng kaluwalhatian, tingin mo kami. Puspusin nawa ng Espiritu ng Panginoon ang mga namamahayag na dumaranas ng panggigipit dahil sa tapat nilang pagtupad ng kanilang tungkulin. Manalangin tayo. Panginoon ng kaluwalhatian, tingin mo kami. Mapuspos nawa ng galak at kapanatagan ng loob ang mga nanay sa kanilang patuloy na paglilingkod sa kanilang pamilya at maging matatag nawa sila sa gitna ng mga pagsubok. Manalangin tayo. Panginoon ng kaluwalhatian, tingin mo kami. Hilingin natin sa Panginoon na ipagkaloob ang biyaya ng ulan na siyang matinding pangangailangan ng ating bansa upang ang pinsala sa mga pananim at kabuhayan at ang napipintong krisis sa tubig at kuryente ay maiwasan. Manalangin tayo. Panginoon ng kaluwalhatian, tingin mo kami. Dakilang Ama, bumalik na ang iyong anak upang may bahagi sa kaluwalhatian mo. Patuloy nawa namin siyang makilala at paglingkuran sa aming pagpapahayag ng mabuting balita sa lahat ng tao, lalong-lalo na sa tulong ng makabagong teknolohiya. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po. Tanggapin mo, O Panginoon, ang alay ng bayang nagdiriwang. Puhunan mong bigay ang alak at tinapay, handog ng pagkabuhay. Pinupuri kita, Poon, sapagkat ako'y iniligtas. Mga kaaway di makuhang matuwa mula sa libingan. Tanggapin mo, O Panginoon,
ang alay ng bayang nagdiriwang, puhunan mong bigay, ang alak at tinapay, handog ng pagkabuhay. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong pag-aain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pakundangan sa pag-akyat ng anak mong mahal, ginaganap namin ang paghahain ng may kapakumbabaan at ipagkaloob mong sa ganitong pagpapalitan ng mga kaloob mo at ng aming mga alay. Kami ay makasalo sa pagkabuhay at pag-akyat sa kalangitan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Tumainyo ang Panginoon. At sumayo, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan, kasama at kamatayan matapos na lupigin ng anak mong si Jesus na Panginoon namin. Siya ngayon umakyat sa iyong piling bilang haring dakilang sinasamba ng mga anghel. Siya ang aming tagapamagitang nakikiusap sa iyo para sa tanan. Siya ang tagapasya sa lupa't kalangitan. Hindi niya iwinaksi ang aba naming pagkatao sa pagluklok sa kanan mo, sapagkat kami ang katawan at siya ang ulo. Ang pag-akyat niya ay katiyakang sasapit kami sa iyo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Magsilud po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang buka ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman na matapos ang hapunan, ninawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin.
Magsitayo po ang lahat. Ipagbuni natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming paintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa. Ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat.
Itong kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pinagkalooban mo kami ng pagkakataon na akuin sa lupa ang ginagawa mo at nilalayon. Gawin mong ang loobin namin ay matuon sa iyong pinagduluklukan sa anak mo ngayon upang kaparis naming tao sa piling mo, siya'y mamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ngayon, sa tatanging pamamaraan ay babasbasan po natin ang mga nanay na kasama natin na nagsisimba ngayon o sa mga nanay na nasa kanilang tahanan na nakikiisa sa ating pagdiriwang sa pamamagitan ng ating mga online streaming. Inihiling ko na mga nanay ay iyuko ang inyong mga ulo. Ama naming mapagkalinga, dinggin mo ninyo ang aming panalangin at pagkalooban ng pagbabasbas ang lahat ng mga ina. Basbasan mo po sila ng lakas na nagmumula sa iyong banal na Espiritu, sapagkat sa pamamagitan nila natutunan ng mga anak kung paanong tumayo at lumakad, kung paanong magsalita at maglaro, at kung paano makalapit sa iyong banal na harapan sa pamamagitan ng tapat na panalangin. Pagkalooban mo po sila ng kalusugan at kapayapaan, ng galak at kaligayahan, upang kanilang patuloy na madama ang iyong pagkalingat pagmamahal. Gayon din aming isinasama sa panalangin ang mga babaeng wala nakakaalala, lalo na ang mga tahimik na itinataguyod ang kanilang pamilya, naglilingkod ng may kababaang loob at nagtitiis ng hirap sa buhay para sa kapakanan ng kanilang asawa at mga anak. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo
Makaptanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga may dala-dala nilang imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigan at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama at ang Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Umayo kayo, taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.